100k ang 10k ng may buong puso at kadwa. Sabi nga pala, chismoso ng crypto since 2017 bull run and have been documenting my journey since 2021 at may bagong mission na gawing 100k ang 10k ng may buong puso at kadwa. Ayan, hello. Isang malaking awesome and thank you so much guys. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta dito sa Oso the Chismoso. And maraming salamat of course sa mga yung mga nagla-like at nandito agad sa live natin. Ayan, big shoutouts kay Zenmind, kay Echio TV. Tapos pati naman po ako ng Polkadot. Ba't Polkadot? Makaka-recover siya kasi dating ETC. Ako, hirap yan. Okay, anyways, ako nga pala si Oso Bern. I've been here in the cryptocurrency since 2017. I've been trying to tell you guys my wins and losses. And share ko sa inyo transparently. Wala na akong ginigit-keep sa inyo guys. Kaya nyo nang gawin to on your own. Yung sinasabi ko sa inyo. Kung talagang consistently gagawin nyo. Lahat-lahat. Okay? So ngayon guys, pag-uusapan natin yung mga hindi natin napag-usapan ng kamakailan. Pero ang gagawin natin kasi dito is more of like push through tayo. Okay? Kasi ang daming kumukuda talaga sa market natin pag umaangat na no? Yung ang dami nilang sinasabi pag umaangat na. Pero nung bagsak tayo lang nandito. 'Di ba? Tayo lang nandito. And hindi ko maintindihan sa mga to na bakit pag nagpa-pump tayo, dun magko-call ng dump. Pag nagpa-pump hindi ko sinabing pag nag-pump. Pag nagpa-pump tayo, doon nagko-call ng dump. Halata mo nagko-copium. Ibig sabihin, gusto niya makasakay. Gusto nila makasakay. Hindi ko kayo kina-cancel out, guys. Okay? Kino-call out ko yung ganitong character, yung ganitong behavior ng mga tao. Okay? Gusto ko kasi magbago na kayo Magbago na tayo. Kasi ayokong sunod pa rin kayo na sunod sa mga YouTuber. Tapos may oras kayo mag-comment ng pagkahaba-haba para lang i-prove yung sarili nyo na tama kayo. Yun yung pinakamahirap na part dito sa cryptocurrency, no? Ang daming bad actors. Hindi lang basta mga influencer, kundi pati yung mga taong nasa comment, bumibili ng simpatya o bumibili ng ng papuri na, tama ako, ganito. Tingnan mo, babagsak yan. Like, come on guys, hindi na yun labanan Okay, I'm giving you guys the value. And I've been trying to tell you guys how to really navigate gossips. Tapos papatulan niyo yung mga gossips na ganito para talaga pumera. At ano yung mga hindi niyo dapat pinapatulan na mga news or mga gossips in order for you guys to avoid this kind of, like problems sa mga portfolio or kanya-kanya yung portfolios. So, ngayon guys, just want to share you guys yung, di ba, hindi ako nag-live So, nagkasakit kasi ako. So, ngayon, okay na ako. Nagkaroon ako ng fatigue. Kasi trabaho ko ng trabaho. So, ngayon, yung last na live natin, hindi ko tinapos. Hindi ko natapos. Okay, may maganda sana akong mga chismis doon, pero ipo-push through na lang natin to. Okay? Kasi it won't matter anymore. Kasi natupad na agad yung sinabi ko, even though it's not yet been So, sinabi ko sa inyo na 1, 2, 3. Diba? 123k lang tayo. Diba? Nagpi-play around, umaangat, bumababa. Doon yung malalaman din na, si Sir Oso hindi rin pala live kasi nagpa-pump na yung market. Pero, nagla-live siya palagi pag sobrang bearish yung market, tas pagpaangat na. So, dapat doon ako mas lalong, nagiging confident sa market. Kasi may mga taong tulad ni Sir Oso or yung mga iba't ibang social media influencers na totoong may pake at nagko-content create, hindi lang basta nang i-influence, no? Na gusto kayong pumera talaga, hindi lang basta, bili kayo course ko, bibigyan ko kayo ng indicator o i-copy trade nyo, etc. Hindi lang basta ganun. Okay? Ako, nandito ako is to really push you guys to be on your own. Okay? Matuto kayong magkaroon ng sarili nyong conviction sa market. Okay? So, ngayon, tuturo ko sa inyo yung 5 institutional or smart money gossips na nangyayari ngayon sa market and bakit tingin ko itong specific date sa August. Okay? Bibigyan ko kayo ng alpha sa huli.
why this specific asset in the will capitulate the market. Now, why is this going to be the specific date? Okay, tuturo ko yan sa inyo mamaya. Okay, so, kamusta? Kamusta ang inyong mga trades? Okay, yan. Wala muna tayong charting ngayon ha. Wala mo na magcha-chart. Pero papakita ko sa inyo yung charting natin. Ay, ano? Papakita ko lang yun sa inyo yung charts natin. Okay, tama din itong Dimitra natin eh. So, tingnan natin itong... Ayan. Okay, so pag pumunta tayo sa one day, no? Okay siya, tignan na parang hindi, everything is still holding on, no? Pero nagpiprint na tayo ng top. So makinig tayo dito. May nakikita na tayong top, okay? Nakikita na natin siya ng top. Pag dito mo tinignan, di ba kaya ito lang yun, Sir Oso? Baka naman masyado ka namang Sige, huwag kayo makinig. Top na yan. Okay, nasa top na tayo. Nung last 4 days, 3 days ago ko pa kinocall sa inyo na 1, 2, 3, that's it, the last it. Okay, saktong-sakto yung prediction natin, nasa thumbnail ko pa. Okay, nasa thumbnail pa natin yun. Okay, 1, 2, 3, 119, anong sinabi ko? Bakit 119? It's because it's gonna be the true top na tinatawag. Diba? So, ano yung true top na sinasabi? Ito yung totoong liquidity. Okay, any further na ipupush yan is just to really capitulate yung mga naglulong. At yun ngayon nangyari. Ay, yung mga nagsishort. So, na-capitulate nga sila. Tingnan mo naman yung candle na yan sa one day. Okay, very impossible. Okay, very impossible. So, it's up to you guys if you want to play out still this market throughout August, September, October. Tsaka kayo talaga magpo-profit, no? So, October, okay, this is the October. Minarkahan na natin siya. Okay? Or mali ako, sabihin natin umangat to, tapos magkaroon tayo ng sideways move dito hanggang August. Okay? Tsaka tayo magpakita ng magandang candle. Okay? Hindi ko alam kung ganun yung mangyayari. Di ba? Pero we're just following the price action. We've been following the price action. Okay? The money flow, the institutional driven facts. Well, hindi naman tayo masyado pang nagkakamali ng todo, no? Hindi pa naman sobra-sobra. So, ito yung sinasabi natin na we have to really be careful. Okay, this is gonna be a little bit bloody, but I will tell you guys. Okay, why? Why September and August, September is not gonna really be your friend is because of the 369 I've been also telling you. Tapos may nagmamakiri pa sa atin dito na napaka-esoteric daw nun, dibil-dibil daw nun, no? So, ibahala kayo sa buhay nyo. Nasa sa inyo naman yan eh. Okay, kanya-kanyang tayong estilo. So, ako, sinishare ko lang sa inyo. Okay. Hindi ako teacher, guys. Yeah. Big shoutouts kay J-Lift from Germany. Puntik na ako magsalita ng kung anong, racist, sorry. Okay. Big shoutouts kay Kirk. Big shoutouts kay Eggsy. Big shoutouts kay Ryan, kay Mark, yan, mga tiga Saudi. Big shoutouts. Yan. Big shoutouts kay... Yan na. Yung mga matatagal na dito, yan sila XC, big shoutouts. And nandito din si Kirk, big shoutouts sa inyo. Okay, so tulad nga na sinabi ko. Okay. Yung last time na gusto ko sana i-share sa inyo mga gossip na nangyari na hindi ko na share, hindi ko na rin sana i-share, pero sige, i-share ko ngayon. Okay, 5 'yon. So retail FOMO lags, okay? Kaya nakikita ko na na nagtatap na tayo kasi nandoon na tayo sa naglalag na yung natin eh, yung hype moment, yung pump moment natin unless supalpalin tayo ng fundamentally good news, okay? Pag sinabi fundamentally good news, hindi ko alam kung macro, hindi ko alam kung crypto regulation good news, hindi ko alam. Okay? Kasi wala namang kaya maghula nun unless insider ka, which is very illegal. Insider yun eh. Okay? So, hindi naman ako nagbebenta ng insider sa inyo.
So next is yung narrative timing natin. Why? Is because yung DeFi, NFTs, and AI and memes natin, okay, nag-rumble na naman. Memes na naman po tayo. Kamakailan dito sa ating Oso de Chismoso sa Meraki, okay, nagpakawala ako ng mga memes. Okay, at saka nakakatawa is memes pa rin ang pinapakawalan ko ng mga degen moves, yung mga high risk natin. Why? It's because nandun na naman yung pera natin. Okay, hindi naman ako manghuhula or mag-scramble. So isa sa mga tiga Meraki, kumita agad siya na times 2 agad niya from magkano ba to? Oo, nagkaroon siya ng $70 doon sa $30 niyang yeah. Big shoutout sa mga tiga-Riyadh, yan. Yan. So, hindi ko pwede silipin yung mga assets nyo, guys. Tulad ng sinabi ko, hindi ako magsisilip at hindi niyo ako mapapaluhod. Kung anong content ko, yun yung content ko. Yun yung gusto nyo sa akin. Guys, huwag tayong mag-ano. Okay, huwag tayong magagalit pag hindi ko gusto i-chart yung gusto nyo ipa-chart. Okay? So, para matapos natin gusto kong pag-usapan. Kasi ito, mas importante to guys. Okay? Yung alam nyo yun. Yung alam ko. Pero yung alam ko, mas nakakatulong to guys for now. Okay? Mag-like and share, subscribe kayo guys. Okay? Yan, big shoutouts kay Mark Joseph. Thank you so much. Okay? So, ito na. Yung pangatlo natin is yung whale accumulation. Okay? We have so much whale accumulation. Pero this is the scary part of whale accumulation during the negative or the negativity ng setups natin. No? We had a explosion. And this explosion cannot be something that is not due. Ano yung ibig sabihin nun? Something na hindi dapat, na hindi pwedeng hindi bayaran. Dapat to mabayaran to. Okay, so may mga fair value gaps na tayo. Kailangan natin mabayaran yan. So, hindi ko sinasabi sobrang bearish ko, no? Pero sinasabi ko, just be careful if you really want to perform again and be able to play this market is do not lose your money. Okay, have some fiat, have some stable coins in order for you to really enjoy this bear market. And that is the reason why most of the people cannot really enjoy the bear market is because wala silang kapital na panlaro. Okay, wala silang pang ano man lang panlubag ng sarili nila after nilang hindi magbenta. Okay lang sana mag-hold kayo pero meron kayong 25% ng 25% ng buong portfolio nyo to be a stable or fiat or capital na ready i-deploy sa moment na eto na talaga yon, wala na, wala na pupuntahan to, dito na to. Something like that. Okay, I'm not saying like I'm very sure with the market, pero yun din yung sinabi ko dito na I am not very sure with the market, pwedeng bumagsak to. Yung isa doon na nagko-comment, sinasabi niya, ngayon pa kayo nagsasalita, ngayon pa kayo nagpo-promote ng mga XRP na yan. Kitang-kita naman na double tap na yan. O, yun din yung sinabi ko sa inyo, you never want to assume a double tap at a moment that is still, okay, fundamentally correct at still fundamentally bullish. Bakit? Kasi yun nga yung gusto ng institution at mayayaman eh. You assume that this is this is the end of cryptocurrency. Okay, they want you to think of that. Okay, na magka-crash na to, magma-McDonald's na to. Diba? Kasi dito kayo nakatingin eh. Diyan kayo magaling, di ba? Yan yung iniintay nyo. Okay? Ganap kayo patterns. Hindi yun yung often things na nangyayari. Diba? Sasabihin nyo, yabang mo naman sir Oso magsalita. Nung mabait naman ako, wala naman nakinig. Yun lang yung sinasabi ko. Ngayon, sinasabi ko sa inyo ng may diin para makinig kayo sa akin. Kasi gusto ko kayo masaktan. Pag nasaktan kayo, ito na yung moment na malalaman nyo na, kailangan ko baguhin to sa sarili ko. So, I'm not trying to just like ilamusan kayo ng masasakit na salita or ng feelings, yabangan kayo for no reason. Because I want you guys to be able to stand up for yourself. Okay? By the time na matutunan nyo na makinig. Okay? Kasi we really have to surrender already. Kasi this is the last moment. This is the last pump of the generational wealth. The next pumps after the 4 year or even 3 years or even sabihin na lang natin 2 years of bearishness, wala na tayong significant pumps like this anymore.
crypto is not fun anymore. Probably someone will create another new narrative outside of blockchain or crypto. Same thing nung back in 2008 when banking, okay, is not fun anymore. Someone created blockchain, cryptocurrency, Bitcoin. Diba? Something like that. So, ewan ko kung naiintindihan niyo yung sinasabi ko. So, we've been predicting this dump. So, for the ETF institutional flows, okay, there is a real easy money for them, okay? So, ito yung sinasabi natin na dumadami na yung may pera sa retail, dumadami na yung mga taong may pera sa labas ng cryptocurrency. So, how do we really drive these people to get into cryptocurrency without them having to risk or to sacrifice so much money or losses, no? Na meron silang complacency and meron silang trust na tinatawag is you give them ETF. Ito lang siguro yung mag-hold off ng sobra-sobra in order to drive more trust. Okay, but it will be still the main criteria. Pag nakita nila nag-pump yung buong market pero yung ETFs natin hindi talagang nag-times 2, nag-times 3 lang or nag-times 2 lang. Pero kung nasa Bitcoin ka sana or Ethereum, mainly, sabihin natin Ethereum and alts, you could have actually made significant 8x of your portfolio. Tapos dun sila mapapaisip, bakit hindi na lang ako dito pumunta? Tsaka doon magka-crash ng todo yung market to a crypto winter for 2 years or even 4 years for the first time in history of cryptocurrency. Okay? So now, let's go ahead and talk about yung ating cycle repeats. Okay? Kasi yun yung sinasabi nila na altcoin is dead, etc. No, nandito tayo. Walang nagsasabi na, hindi, ano yan, ito na yan, double tap na naman ulit. Like mini double tap, biglang umangat. So, ayun. Ulit-ulit na lang tayo. Yung cycle repeat. Ito kasi tinitingnan nila to eh. Dito, ito na daw yun, etc. Pero titignan mo yung moving average, ang healthy ng moving average para sabihin mong ganun. Okay, money flow wise, sobrang healthy. Ito pabagsak na to. Ito paangat pa lang. So, hindi ko naiintindihan. Ito yung problema sa pattern readers. Ayaw nila ilagay sa mga indicators na talagang nag-work like moving average, 'di ba? Money flow, MACD, 'di ba? Imbalances. Ayaw nila tignan yung mga ganitong indicators or mga ganitong iba pang patterns sa pwedeng isalpak sa mga pattern na napakadali masyado para sa retail intindihin. Tanggalin nyo na sa utak nyo yung retail mindset na sinasabi ko sa inyo paulit-ulit na naaabangan nyo. Sabihin natin ito, i-replay mo to dito. 'Di ba? Sabihin mo, hindi magdo-double tap na to, etc. Magdo-double tap na to, etc. 'Di ba? Paano kung hindi? 'Di ba? So you need to watch for yung tinatawag na confirmation. So dito nga sige, dito nung time na to, isa ako sa mga nagsasabi na aangat pa yan nandito. 'Di ba? Yun yung retail mindset during this time. Okay? 'Di ba? So yun yung retail mindset during this time. Sinasabi nila na sinasabi ko na aangat pa, etc. without even thinking about the other patterns or other indicators, 'di ba? So doon na bumagsak. Nandito na at saka tayo lang nakapag-alis. Nung biglang bumagsak yun na. So nung nandito tayo, dito tayo bumili, kala ko hindi na tutuloy. Kaso nagkaroon tayo ng negative fundamental news which is the FTX crash, 'di ba? So, Luna, FTX. Grabe to, FTX. Tas banking. 3 arrows. Sinagad na nila. 'Di ba? So, pero dito, nag-call ako. Kinall ko sa inyo, guys. 18K ako nag-call. Si Exi din, meron siyang buying average of 16K. Isipin niyo yun. Sobrang early buyers. Okay? Ganun lang sa market. Okay, so yun lang yung sinasabi ko. You exit your retail mindset, yung utak daga nyo, na titignan nyo yung pattern, yun lang yung alam nyo, 'di ba? Tapos sasabihin nyo, hindi, sapat na yun, isa lang. Yung iba nga, para maging profitable sa trading, hindi naman yun sobrang hard din, pero hindi sobrang simple na isa lang yung indicator nila. Katangahan yun, guys. Ay, sorry sa word. Pero sinasabi ko lang yung totoo. Kalokohan yun. Hindi yun pwedeng ganon.
na moving average lang, yun ang titignan niya. Hindi siya marunong magbasa ng candle pattern, hindi siya marunong magbasa ng bounces, ng support and resistance, hindi siya marunong magbasa ng RSI, ng ATR, CCI, di ba? Ni Alma, hindi niya alam gamitin. Imposible yun. Okay, para sabihin mo na ang profitability niya is 90% win rate, tapos sasabihin niya, hindi, ano lang, moving average lang ako. Tapos pag tinanong mo sa time frames, sabihin niya, hindi, 15 minutes. 15 minutes moving average, talaga ba? Okay. Parang nagigets nyo, hindi siya nagtutugma. Okay, tapos maboka pa tong mga ta sa comment section ng iba't ibang social media or ng Facebook communities, no? Doon ako nakakapansin na parang, okay, I think dito napapasok yung bearishness for 3 months para paiyakin na naman tong mga ganitong tao. Yan, big shoutouts kay kay Master Green, yung mga tiga Taiwan. Yan, big shoutouts kay Happy, pati kay Box. Yan. So for now, okay, let's talk about yung ating institutional and smart money gossips. Wala akong masyadong mapakita sa inyong guys, paumanin. Okay, ito lang yung mga articles na nakitaan ko tapos nakaisip ako ng kung ano man. Okay, so papakita ko sa inyo. So yung una is yung ETF inflows are dropping. Okay, yung ETF inflows natin bumabagsak na naman siya. Okay, ito yung same pattern na tinitingnan natin sa fundamentals. Okay, pati technical natin ng institutions. Okay, we're talking about institutional mindset here, okay? So, ito yung gossip sa loob ng institutions ng July and August. July, August. Okay? So, this is about the recent data daw sa ETF and corporate treasury Bitcoin purchases. Nagkaroon daw ng sharp decline. Okay, since 2024 of December, down na siya ng 53% and wala pa rin siyang recent recovery. And overall demand natin has dropped by nearly 900,000 BTC in the last month. Ano ibig sabihin nun? Diba? Dapat may thought, may thought na kayo doon pa lang. Okay? So this suggests for me, okay, sinasuggest lang netong market natin is running on fumes and without a renewed demand, okay, prices can also flutter. Ibig sabihin na pwede tayong bumulusok pababa. Okay, so this is very important. Okay, ETF inflows because we are at the mercy of our institutions. We failed to become the market. Okay, as retail, para isipin mo mag-retail mindset ka pa dito sa panahon na ganito ay kalokohan yan. Okay, bakit? Because we are at the mercy of ETF inflows. Okay, and now ETH is coming to the town, 'di ba? Ibibigay na naman natin ang kapangyarihan. Okay, sa alts naman, sila na ang magde-declare kung anong alts ang magiging pumping or not pumping. Okay, memes na lang ang hindi nila makokontrol sa paglaruan. And tingin ko hindi nila try control yon. Bakit? Because they're gonna use it for, 'di ba? For marketing na lang yun. Hindi na nila gagalawin yun. Pero kita nyo naman ETH, most of the assets na talagang nauna-una, 'di ba? Kinokontrol na nila. Okay, inuunahan na nila LTC, BCH, 'di ba? Pati yung mga assets na recently lang dumating pero sobrang lakas ng fundamental niya. Fundamentally correct siya sa narrative natin for the next bull run. Ano yun? Mga hyperliquid, AAV. Diba? Ito yung mga bagong assets na na talagang hinihilot ng hinihilot. Diba? Kasi maganda yung nila binibring nila sa crypto. Ano pa? Diba? Swell. Diba? Yun yung mga malalakas na asset. Diba? So far, well, 'di ba? Ano pa? Fundamentally correct. Seapool, 'di ba? Yung mga fundamentally correct. Zeus coming to as well 'yan, 'di ba? Ano pa? CFG, Centrifuge, 'di ba? Bakit ang lalakas ng mga asset na to? Si Say nagpapalakas ulit. Si Suwi, syempre hindi bibitaw 'yan. Although kahit na-hack yung isa sa mga L2s nila, 'di ba? Yung mga protocols nila.
Boss, kung mag-crash si BTC sa August, kasama ba yung altcoin? Yes, of course. Definitely. Definitely. We've been talking about this, guys. Yung tinatawag na, ito yung tinatawag na combination. In order for us to really call altcoin season an altcoin season is to check kung nagtutugma ba lahat. Bitcoin dominance, Bitcoin pati, yan, Bitcoin, sabihin natin Bitcoin dominance, ba? Bagsak na yung Bitcoin dominance. Okay? So, ngayon, kailangan na nito umangat. Diba? Pinredict natin to kahapon. Ay, nung kahapon. 2 days ago, 3 days ago, 4 days ago. Diba? So, good time for buying kapag nag-crash ng August. I will tell you guys. Okay? I will tell you. Ako magsasabi sa inyo. Pero ang problema kasi sa inyo guys, okay, hindi ko nilalahat ha. Sinasabi ko lang yung totoo. Lalo na sa mga Meraki, mga nagbabayad, nagsasayang ng $15 sa hindi makikinig. Diba? Okay lang naman eh. Huwag kayong makinig, di na ako masasaktan. Kung nagbabayad kayo. Pero yung kayong mga hindi pa nagbabayad, di pa kayo makikinig, hindi kayo nakikinig. Awan ko, anong problema? Hindi na nga kayo nagbabayad. Hindi pa kayo makikinig. Yun yung dahilan kung bakit nagpabayad ako. Huwag kayong makinig, wala na lang sa akin. Salamat sa pera nyo, yun na lang sasabihin ko. Ginawa ko naman lahat. Diba? Nagbigay ako ng part 1 to 5, proving that we are gonna pump. Part 1 to 5, proving that Ethereum is going back to 2,100, lowest of 1,400 to 1,800. Walang nakinig. Wala atang sa Meraki na nag-bug ng maraming Ethereum. Diba? Parang ganun yung naiisip ko. Walang gumawa ng survey about doon, walang gumawa ng survey sa, ewan ko, hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Diba? Tapos ikaw na hindi ka nagbabayad, sasabihin mo, sus, kung ako lang may access doon. Kung may pambili lang ako, makikinig din ako. Maggagawa ako ng survey ako. Nako, yan din sinabi nila. Sinabi ko sa inyo. Yan din sinasabi nila. Yan din sinabi nila dati. Tapos nakabili na sila. Hindi na sila, wala na, hindi na talaga. Hindi na talaga. Hindi na sila nag-survey, hindi na rin sila alam mo yun, ano lang yan, ningas lang yan. Kaya hindi na ako nadadala sa mga matatamis na ganyang salita na, hindi, ko ako yan, ganyan gagawin ko. Huwag niyo akong lokohin, alam ko na yan. Sinisira ulo niyo ako guys, yun lang sasabihin ko. Pero syempre, nagbabayad sila. So, thank you. Thank you sa $15, $30, yun lang ang sasabihin ko. Diba? So, yan. Okay, pero okay lang yun kasi busy daw sila eh. Sige, wala ba tayong magagawa doon. Okay, pangalawa. Ito guys, sasabihin ko sa inyo ha. Yung ating CME futures. Okay, hindi ko alam kung nagigets nyo pa rin to. Pero sasabihin ko pa rin. Okay, just to like really give you out the news. Nakita ko lang din to sa Mesari. Okay, news to nung July 1. Okay, pero walang pumansin. Pero sobrang critical nito. Okay? So bakit? Okay. So sasabihin ko sa inyo na yung CME futures premium for Bitcoin natin has fallen to its lowest ng October 2023. Okay, so gayang-gaya na, no? So, and yung funding rates natin have turned negative. Okay? So, if the people are calling for 103, sabihin natin, okay, 103, sabihin natin, nagko-call sila ng 93, okay, most likely hindi na yon mangyari. Okay, hindi na yon mangyayari. Hindi, kahit huwag ka na mag-survey, Elmers. Huwag ka na mag-survey. Totoo yung sinasabi ko, nagbabayad naman kayo eh. Yung mga, yung mga hindi nagbabayad, kasi di pa rin kayo makikinig. There's something wrong with you guys. Okay? Sinasayang nyo lang yung oras nyo panonood dito sa Osada Chismoso. Like I said, I don't need numbers sa viewers. Ang kailangan ko yung willing ibigay yung puso nila dito sa cryptocurrency. 'Di ba? Na totoong gusto mo talaga baguhin yung buhay mo. Gusto mo na talaga magbago, 'di ba?
Gusto mo ng pera, pumepera ka, gusto mong pumera. So, ito na yun. Sinasabi ko, pinaka-chill na investor na to, guys. Okay, hindi na to yung parang mayat-maya, may trade, mayat-maya, may ginagawa. Hindi, ito, pa-targetin natin kung kailan bibili. Pero ito yung pinakamahirap, no? Yung execution, pag sinabi kong gawin na, hindi pa rin gagawin. Tapos nung umangat na gusto kong tanongin, ito pa rin ba yung tama? Ito pa rin best time na bubang bumili na ngayon? Baliw ka ba? Sinabi ko na yung best buying time, hindi ka pa rin bumili. 103, hindi ka pa rin bumili. Pinabili ko na nung 85, hindi ka pa rin bumili. Bottom shot call natin is 80, 79. Kahit nag-75, hindi ka pa rin bumili. Nagigets nyo yun. Niloloko nyo yung sarili nyo, guys. Yun muna yung i-workout nyo. Character muna bago kayo bumili ng mga ganito, guys. Okay, kasi wala akong magagawa. Wala akong magagawa para sa inyo. Deal mo yan kay Lord. Sinabi ko na yon, 80 to 90K. Tama. Sinabi ko yan. Sinabi ko yan sa iba't ibang documents. Ayaw pa rin nila. Kaya kahit bigyan ko kayo ng documents ng sanda makmak or sanda mukal na documents, hindi kayo makikinig. 'Di ba? So, gusto nyo lang ng kausap, yun ata ang gusto nyong gawin. Yun yung mahirap doon. Okay? So, ngayon, sasabihin nyo na naman, waiting po ako sa 85 to 95K. Diyos ko, hindi ko alam. Hindi ko na alam gagawin sa inyo, guys, pag ganon. Nandito na tayo sa level na sobrang kapal na ng level. Sinabi ko na rin to ng 100K, hindi na to babagsak sa 100K. Pinaglaruan natin yung 100K to 110K. Ang magpapabagsak natin sa atin papunta doon, you know what? Is going to be a strong fundamentally wrong or macroeconomic problem na talagang sobrang devastating, or AI revolution, sabihin natin. O kaya sabihin natin world war, 'di ba? So sinabi ko na 'yan, binigay ko 'yung lahat sa inyo, hindi ako nagkulang. Predictions natin na pagkatagal-tagal since 2024 pa lang binigay ko na sa inyo. Waiting po ako sa 15K. Good luck. Tanda ko 'yung chismis mo, sir. Ayun. So, yeah, the reason why we're talking about that is because ito yung CME futures na sinasabi ko sa inyo. Okay? Ito yung sinasabi ko sa inyo na yung signals that hedge funds and institutional traders are unwinding arbitrage positions and hedging against the downside. 'Di ba? Nire-reflect lang nito yung risk-off stance and yung ating tinatawag na reduced appetite for leverage. Okay, kung hindi nyo naiintindihan yun, this is more of like futures trades. Diba? Hedgers, hedging, arbitraging. Okay, they will take advantage of this opportunity to play around the market from 123K pabagsak ng 103 to 105. Okay? Tapos kayo magdadasal kayo na sana po mag 93K, sana po mag 85K kasi nandun po yung negative zone, nandun po yung accumulation zone. Wala silang pake sa accumulation zone mo. Okay? Unless, okay, ito na lang yung unless ko dyan. Unless, 'di ba? We're talking about a great need of liquidity. There's nothing like that in cryptocurrency yet. Okay, we're not yet there. Baka pag nag 1 million, umabot tayo sa ganong great need of liquidity. Baka pag 1 million, i-crush nilang pabalik ng 100K. Pwedeng gano'n. Kasi great need of liquidity yung tinatawag doon. Kumbaga kulang na kulang talaga. Diba? Wala nang kumikita. Parang gano'n. Parang gano'n yung nagiging situation. So, next is yung tinatawag natin na summer liquidity drought and yung volatility risk. Okay, chismis to guys ha. Okay, pero papakitaan ko pa rin kayo ng document kung saan nag-spark yung interest ko about this. Okay, kahit luma tong mga documents na to or articles na to, okay, ibibigay ko pa rin siya sa inyo. Okay, so yung summer liquidity or yung drought na tinatawag, di ba may crypto winter, meron tayong crypto summer. Okay, pag yung summer natin parating na yung mainit yung crypto, dadaan mo na yan sa adjusting period. Okay, bago yan uminit ng sobra,
Okay, magkakaroon tayo ng ano diyan, yung alam mo yung huling hirit sa tag-init na tinatawag. Ano yun? Yun yung uulan pa ng konti, 'di ba? Lulumbay pa ng yung crypto natin ng konti bago tayo talaga anuhin, paulanan ng mainit na ano, na araw, 'di ba? Or ng profits, 'di ba? Yung tipong lahat easy mode. Parang kahit anong meme coin or shit token bilhin mo, lahat na lang may 10x. Parang saan ka ata kahit pumasok na crypto, may 10x, may 5x, 4x, tas nagi-greedy ka palagi. Hindi, a-out ako pag nag-10x to. A-out ako pag nag-8x to. Diba ganun si Sir Oso last time? Huwag yun ang gayahin. Okay? So, ganito po yan. Ibibigay ko po sa inyo yung how I really understand this market in terms of that kind of seasonality. Okay? So, yung trading volume in both spot and futures natin, kailangan yung matutunan to. Volume study. Okay? Volume is king no matter what. Okay? Kayang supalpalin ng volume. Ito lang ang kaisa-isang indicator na kayang sumupalpal. Okay? Na pag tinanggal mong volume sa mga indicators na to, hindi sila kompleto. Sabihin natin MACD, sabihin natin volume weighted average, 'di ba? VWAP, oh, volume yun. Ano pa? Volume aggregated, RSI. So, hindi ko sinasabing mainly volume ang yung kanilang ano, ano, pero ang sinasabi ko is the potentiality na yung ano natin, yung volume natin is very important. Okay, minsan kaya mong gumawa ng convicted trade by just knowing the higher time frame and with the volume itself. Ito yung ginagawa natin kamakailan na paulit-ulit lang natin tinitignan yung galaw ng volume. Okay, tinitingnan lang natin 'to. Okay? So ngayon nakikita natin na almost magkakaroon na tayo ng reversal sa Bitcoin dominance, 'di ba? So bakit? Kasi volume lang eh. Volume lang. Volume 'to ng Bitcoin in reverse. Tapos meron tayong money move. Okay? Meron tayong money flow. So inaaral lang natin yung money flow. Ngayon nagkaroon siya ng reversal, 'di ba? So, anong mangyayari? Ito yung magandang ano diyan, tanong talaga anong mangyayari. Hindi ko alam. Okay, binabasa ko lang yung charts. Yun yung gusto niyang gawin, mag-reverse. Okay, caught off guard yung mga ano, yung mga sabi pa ng sabi ng babagsak to, 'di ba? Okay. So, dito na papasok yung manipis na liquidity natin. Environment makes the market vulnerable for sharp moves. Especially if yung large holders natin or whales, okay, decide to make a profit or i-realize ang profit nila or i-move yung mga assets nila to a exchanges na hindi mo madadali at hindi mo makikita or masasabi na nagsisell na yung mga whales. Bakit? Meron tayong tinatawag na automation bots na kaya niya ikalat, i-disperse tong mga assets na to sa maliliit na fraction para magmukhang madami yung nag-trade at hindi siya isang malaking bultuhang $1 billion sell off. Hindi mo makikita yon. May variations pa yan. 'Di ba? Saan ko to nakukuha tong mga ganitong shit? Okay, totoo ba to? Tingnan nyo na lang yung winter mute scandal. Okay? OTC yun. OTC yun. So, pumapayag sila magbili yung ano sa kanila na ano, 'di ba? Over the counter, kung ano man yung hawak nila. Tapos paglalaroan nila yung US dollar na yon, bibili sila ng Bitcoin, tapos lalaruin nila yon. I-buy sell, buy sell, buy sell nila yun ng madaming beses. Pero ang pinaka madumi doon is, 'di ba? Nag-charge na nga sila ng over sa dun sa nag-OTC deal. Gagamitin pa nila yung US dollar na yon to buy news. Okay? To really create chaos in the market.
Yan yung pinakamadumi doon. Although hindi na bago. Pero yung combination ng ganitong kind of business structure is very demonic pag iniisip mo. Diba? Magiging para sa institutional trades na lang to. Paano kung maging sobrang profitable ng ganong move? Gatasan talaga, sabihin natin. Which is yun na ngayon nangyayari sa atin. Puro sideways tayo. Kaya ang dami nagko-call palagi ng bear market na yung susunod na dump. Kaya hindi nila man-navigate. Bakit? Kasi institutional players na to eh. Yung mga nagko-call na hindi, ito last na yan, last na yung pump na yan. Nung nag 100k, last na ulit nung nag 110k. Nung ngayon nag 120k, kailan pa ba yung last? Asa na yung last? Puro last na kayo ng last. Sinasabi ko yan sa inyo, hindi pa tapos nung 75k. Lahat ng iba, alam mo yung 30% ng Meraki sa akin, umiyak. Kaya chat ako, pero so, yun yung yung ipon ko sa pagsisiman, etc. Hindi ko problema yun. Okay, gusto ko maging empathic sa inyo guys. Ang problema ko is makinig ka. Makinig ka na hindi pa to tapos. Mag-sell off ka ngayon sa maling panahon, okay? Pinili mong hindi hindi mag-sell. Kahit sinabi ko sa inyo, mag-sell kayo or sabayan nyo akong matalo. Sinabi ko yun, 94k yun. Sinabi ko yun sa inyo. Bumagsak tayo 84, bumagsak tayo 75. Diba? Ngayon na nag-75 na, Sir Oso, yung 10 million pesos ko po, naging 1 million na lang, etc. Anong gagawin ko? Sabi ko sa kanya, anong gagawin ko? Sinabi ko naman na 95, magbenta na. Pag bumagsak pa, 93, bumagsak pa. Diba? Nagigets ko naman eh, na sasabay kayo talaga sa akin. Pero binigay ko na sa inyo. Bakit hindi ako nagbenta? Wala akong nakita dun sa 5 hits ng market or ng Bitcoin market ko para masabi ko talagang mag-enter tayo ng winter crypto na tinatawag. Crypto winters natin or crypto winter season natin. Wala akong nakitang ganun noong time na yon. NUPL natin, healthy. Diba? Ang bilis nag-reset. So, doon ko naisip na baka lang to, sobrang manipulated lang yung market kasi nga kay Donald Trump. Totoo nga, manipulation lang yun. Yung buong naging dump from 94 papuntang 75 is pure manipulation. Well-crafted manipulation na nag-print talaga sa Bitcoin charts. It's very evident. Okay? Pero yung CME, katulad ng sinabi ko, yung summer liquidity drought natin, diba? Volatility risk, lahat nandun nag-play out. Lahat yun nag-play out yun doon. Ngayon, binibigay ko sa inyo yung pinaka-safest. Umalis kayo. Try nyo lang. Labas muna kayo. Wala namang pilitan eh. Gusto ko kasi kung ba't kayo lalabas is makapag-play kayo sa August. O ano man yung maging retrace, mag-play out siya. Diba? Pero the question is, ilabas nyo yung pera. Anong gagawin mo sa pera? Sure ka ba na hindi mo yan? Itatalpak mo yan sa kung saan ang fast money, quick money schemes? Diba? Diba kasi gusto natin mabilis eh. Casino, loto, ano ba? Diba? So, crypto, tuturuan kayo ng iba't ibang karakter. Tuturuan kayo maging fearless. Tuturuan kayo magkaroon ng discipline. Tuturuan kayo maging patient. Tuturuan kayo maging grit. Hindi kayo tuturuan maging nice dito. Ako hindi ako nice sa inyo. Kind ako. Kind enough to tell you the truth that you will lose money here. It's not a fast money. And you get hurt. Diba? Bili kayo $15 sa akin, $10 na naka-discount ngayon. Diba? Mas lalo ko kayong kakawawain. Sasabihin ko sa inyo, buti nga, bumili ka $10, $15. Hindi mo alam paano gamitin yung binili mo. Diba? Nagigets nyo ba yan? Ewan ko nagigets nyo na. Yan. So, ask ko lang, Sir Ka-Awesome, yung total market cap pa ng crypto na naka 0.1% pa lang, pero 4 trillion USD na possible ba? Plus 25% to 65% pa nag-pump yung crypto market. This is more fundamental calculation. This is my weakness. Kasi ito fundamental to eh. Okay, kailangan to ng i-math natin to. Try ko din to sa inyo, i-layout sa inyo next time.
nung last time nagganito din tayo eh. May ganito tayong live. Naghanap tayo ng market cap prediction gamit fundamental calculation ng mga market cap fully diluted tapos ng supply. So tingnan natin 'yan next time. Okay? Bago tayo matapos, meron din tayong pinag-uusapan dito na yung pang-apat, which is yung whale outflows and long-term holder cautions natin. Okay? So, meron tayong surge ng large whale, mga large whales na bulto yung labas. Okay? Hindi na sila hindi na sila yung naglaro ng wallets. Okay? Ano ibig sabihin nun? Hindi na sila, ano ba sabihin? Hindi na sila nag-automation. Okay? Dumiretso na sila sa ilabas yung pera nila. Kita naman niya sa 123K. Diba? Nakita na natin yun. Okay? So, ewan ko ba't di pa rin kayo makikinig. Okay? Pero, okay, dahil bibigay ko pa rin sa inyo, okay, the on-chain data natin, pinapakita lang nila yung surge in large whale outflows and yung rising, wait lang, pakita ko nga sa inyo yung article. Nandito to eh. Dito ko to nakita eh. Ako lang ako dito pero baka sabihin nyo chismis eh. Okay. So dito ko siya nakita. Okay. So yung coin days destroyed or yung CDD, nabanggit siya dito. Okay. Meaning, yung long-term holders natin, minumove na nila yung coins nila more frequently. Ewan ko kung anong ginagawa nila. Pumupunta ba sila, bumabalik ba sila sa ETF? Nasa crypto na sila, nakalayas na sila sa traditional, bumabalik ba sila sa ETF? Hindi ko alam. O, hindi natin alam. Okay? Pero, this is very obvious systematic reason ko kung bakit tayo magsusuper bull market ng 2026. Ito yung tinatawag na pullback before the real pump in the market. Okay, big shoutouts kay Alrak. Okay, subscribe nyo to, si Alrak. Mga kayo, di ba? Gusto nyo fast money. Ayan. Ayan, nagtuturo talaga to ng fast money, ng mga fast money farming. Ayan. Ayan, legit na fast money dyan. Okay. So, eto. Tulad yung sinabi ko, okay, this is often a precursor na tinatawag. Yun din yung ginamit na word netong article na to. Okay? To increase the volatility and yung signals natin that even the smartest money natin is hedging for preparing for a correction in the market. Okay, so clearly, and I say onto you always, guys. Okay, nung nag 123K tayo, okay, at kita naman siya doon sa natin, no? Na sabi ko, pag nag 19K, I will not be surprised if mag 122 or 123K to. Bakit? Because we have to really flush out those longs. Okay? If flush out din natin yung mga nasa shorts, kita natin yan, na-flush out yung mga short, na-flush out yung longs. Boom. Diba? Okay. So, proof. Ito. Tignan nyo to. 123K 2 days ago. 119 prediction. Ito, 119 prediction. Dito ko sinabi na hindi ako magugulat kung mag 123K. Diba? Pero hindi yan papasok na 124. Bakit? Diba? Kabala number yan eh. Okay? Pag kinausap mo yung mga Illuminati, sabihin natin yung mga elitista, sabihin mo sa kanila, 124. Ano na yan, sasamba na yan sa demonyo. Ibig sabihin, sure na yan. Kumbaga, usapan na yan. Sa number na lang nag-uusap ang mga yan. Hindi na yan nag-uusap sa online or sa encrypted email, encrypted messages. Okay? Bullish talaga pag si Tito Oso nagbigay. Lugi. Lugi sa'yo, mas bullish sa'yo eh. Okay. So, ito yung sinasabi ko sa inyo again, doon sa mga last videos naman. Okay, we're just looking at a very systematic way, okay, of money flow. Ngayon, nandito na sa money flow, pinapakita na ulit sa money flow, hindi pa rin tayo makikinig, hindi ko alam. Nasa sa inyo na yun.
Okay, but we're on top of the moving average. Recent close pa lang siya, so malay nyo, ito pa lang talaga tayo ulit. O sige, tingnan natin. Sige, salpak nyo sa salpak nyo itong nangyari na to. Okay? Salpak nyo yan. Sige, pwede. Sabihin natin, sige, pa nag 134K. Lahat tayo masaya. Kasi di naman ako bibenta eh, kahit bumagsak to dito. May kapital ako eh. Nakaabang na tayo. 'Di ba? Magbebenta ako pag kumbaga, ito yung question kasi. Kung buyer ka dito, bebenta ka pa ba? Hindi, 'di ba? Yun yung nangyari sa atin, bumagsak. Hindi ako nagbenta ulit. Okay. Hold mo ng ganitong katagal. Tapos, meron ka pang hold dito. Yung Bitcoin mo, dito mo nabili. Ba't ka magbebenta sa short term na takutan? Gets nyo? Ba't kayo matatakot? Ba't kayo short term XMR ko ganong katagal? Hinold ko na dito. Hanggang dito, ang tagal-tagal na. Pagkatagal-tagal. Yan, paliktaw sa mga hindi, biriran na lang nagtuturo ng tama sa crypto. Salute dito. So, hindi naman sobrang tama. Chismis lang to, boss. Di man to teacher. Ano lang to, kumbaga, experience ko lang. Okay. So, ito na. Okay. So, tulad ng sinabi ko sa inyo, if the patterns, hindi chart patterns ha, kasi na may misinterpret natin. Repetitive patterns are showing up. Ang dami na nating dito, nagpapakita dito ako nagsabi sa inyo, hindi yan babagsak. Tuloy na yan ulit. Dito, nagpakita ulit. Clear signs, Clear signs na to eh. Yung MACD nyo sa Lazy Bear. Okay, hindi ko na gini-gatekeep kung ano tong indicator na to. Matuto na lang kayo mag-find script para pasok siya sa strategy nyo. Diba? O ngayon, nagpapakita tayo sa MACD ng potential, okay, decrease ng volume. Diba? Hindi natin siya ma-suffice, kumbaga. Kahit pilitin man natin. Okay, sige sabihin natin yung Bitcoin dominance goods. Okay? Nagsishare na ng PNL. Madali mag-share ng PNL pero mahirap magturo. Saka parang gano'n na lang gustong gawin, mag-share PNL. Ay, siguro bebenta ako ng sobra pag gano'n, no? Pag pinakita ko yung mga ganito natin. Siguro bebenta ako ng sobra. Siguro dadami members namin pag pinakitaan ko ng mga ganito. Ng mga ganito. Mga ganito. Pakita ko sa inyo. Mga ganito. Yung mga ganyan. Yung mga ganyan na. tapos may ganitong comment. Yung mga ganitong comment. Copy trade po. Gets niya? Madali magbenta, guys. Sabi ko sa kung bebentahan ko lang kayo. Siya na lang ang may chismis na hindi chismis. Hindi, chismis pa rin to. Gagi kayo. Nasa US ako, makukulong ako. Alam niyo na kung ba't di ako nagpapakita ng muka. May SEC dito. Okay, so, yeah. Yun nga. Okay, so panglima natin. Ito, ayoko to sana sabihin, pero sasabihin ko na ha. Sabihin ko na sa inyo. Okay? Ito yung macro and regulatory uncertainty. Okay? Umaano na naman siya. Nagpaparamdam na naman siya. Nung last time na ginawa niya to, nagganon din siya. Nagpaparamdam lang muna siya, tapos biglang, boom! Sinampal tayo. Sobra. This is back in 2024, no? Kailan yun? March? April? May? No? Nagparamdam siya. Tapos biglang boom, August, negative. September, negative. Diba? Pero nandun tayo. Konti lang tayo nun, 10 tayo nun. Sinasabihan ko kayo. Ngayon na kayo mag-subscribe, binigay ko na ng discounted sa inyo. Ngayon, katulad na naman ngayon, binigay ko na siya ng discounted sa inyo. From $15, $10. From $30, $20. Diba? Wherein yung ibang influencers, crypto influencers, mainly here in the US, are going to increase
Bakit? Kasi wala silang kapital pambili. Kailangan nila kayo. Okay? Magpapabili sila. So, tataasan nila, sasabihin nila, ito na yung time na yun na magpa-pump na yung market. Totoo naman. Pero ako, nandito ako. I-explain ko sa inyo ng libre kung bakit nagpa-pump. Ngayon, i-explain ko sa inyo bakit magkakaroon pa kayo ng isa pang chance by looking at the different different ways to think of. Pero iisa lang ang pino-point out. Diba? Nagigets nyo? Ako nagigets nyo. Saan mas okay dito also? Dito sa US, mas okay dito. May pera dito eh. Ako sa Pilipinas, kung totoo lang, ang hirap nyo mahalin dyan. Mahal ko Pilipinas, pero ang hirap nyo mahalin. Ang hirap mahalin ng Pilipino. Dito sa US, sa US, walang paki eh. Walang paki yung ayan, gandang gabi. Ngayon lang ulit nakanood ng live. Ayun, shoutouts. Okay. So, ito nga, sasabihin ko sa inyo, guys, ha. Yung macro and regulatory natin. Ito, medyo dito lang ako natatakot. Pero yun man ako, hindi ako mabilis matakot. Trump nga, di ako natakot. Pero ito natatakot ako, regulatory to guys. Kasi may basic knowledge ako for regulatory means at processes dito. Okay? So, ano ibig sabihin nun? Sa Pilipinas may pera pero puro tax criminal ka pa. Tuturo ko ng libre aray mo. Tama. Mindset. Mindset. Okay, next tayo dito. Ito muna. Tapusin na natin 'tong institutions natin. Okay, yung institutions natin, okay, like BlackRock, okay, nakatingin sila sa upcoming US inflation data. So today wala tayong inflation. So what does that mean? Today wala tayong mga news from macro. Okay, ano ibig sabihin nun? Patay yung volume, patay yung volatility, patay yung CCI, patay yung ATR natin. Ewan ko kung nagigets nyo yun. Isasalpa ko sa inyo ng maayos, okay? So, yung institutions natin, Fidelity, BlackRock, ito chismis to guys ha, okay? Pero repetitive kasi itong ginagawa nila. Dito sila nagkakaintindihan by talking with numbers, talking about specific keywords, di ba? So, yung Federal Reserve's decision natin, yan yung crypto new legislations natin. Diyan sila nakatingin. Tatlo lang yan. US data inflation, Federal Reserve decision, new crypto legislation. Tapos isipin mo, ikaw na retail, ang dami mong tinitignan. Sila, ito lang, tatlo lang. Uulitin ko ha. US inflation data, Federal Reserve decision, at new crypto legislation. Kung papasa ba, yay o nay. Okay? So, any negative surprises, okay, pwede itong mag-trigger ng risk of move across all markets. Ano ibig sabihin nun? Okay? Sensitive ang institutions, ang banking, sa tatlong nabanggit ko. Hindi ko dapat to sinasabi, gatekeep ko sana to. Kasi hindi nyo na ako kakailanganin pag na-crack nyo tong idea na to. Pag na-crack nyo to, and doon ko din nalaman na pagpasok ng July, first week, negative yan. Pero magbo-bullish tayo ng konti to really make the people stay in cryptocurrency. They really need the retail to have this fugazi mindset or yung fairy dust na sinasabi sa utak nila. Niisip nila, hindi, papaano na to, ito na yan. Ito nang, meron akong mansion, maraming girls, maraming ganito, maraming ganyan. Okay? Ganon, alam mo yun, nagigets mo yun? Ako, nagigets nyo yun. So, ganon na isip nila. Or sabihin natin, sige, makapag-retire na ako sa wakas, makapag-retire na ako sa pagiging seaman. Alam mo yun, gusto nila yun. Okay? Pero mapapansin mo, okay, it's just like this is just like kumbaga, the market's current stability is
kumbaga nakikita siya as fragile and heavy reliant on positive regulatory and macro news. Nandun na tayo. Okay, wala na tayo dun sa magkasama-sama tayo, mga mga Team Alarak sabihin natin. Tapos ipapump natin yung market. Wala nang ganun. Hindi na natin kaya yun. Kalokohan na yun. Gawin nyo sa memes. Diba? Sa memes nyo na lang magagawa yun. Pero mahirap pa din. Alam mo bakit? Kalaban nyo AI, kalaban nyo Autobots, kalaban nyo insiders, hackers, 'di ba? Ang dami na. Hindi na katulad dati, 'di ba? Katulad dati, launch ka tatagal 'yan. Yan yung Shiba Inu, tumagal. Kita niyo yung bonk, tumagal. 'Di ba? Gets nyo? Yung sinasabi ko sa inyo. Ayaw nyo ng regulatory. Ayaw ko din yan ayaw ko din ng mga ganyan. Basta ayaw ko ng ganyan. Pwede gawa tayo token 100k mo gawin kung 100k ko. Ganun na nga, mindset. One timing nagpasa ng letter of resignation by 100x leverage trader. Talaga ba? Ito ba to? Past tense Sabi niya, madaming nagpasa ng letter of resignation. Ewan. Pero papakita ko sa inyong may babonus ako sa inyo. Pero ito muna yung unang bonus natin. Dalawa itong bonus natin Unang bonus ko sa inyo, okay? Ang baka natawag na yung asawa ko, hindi ko pa alam. Tapos siya. Tina naman. Okay. Sabihin ko ha. Yung first bonus ko sa inyo. Okay, yung elite financial media and traditional institutions natin, okay, are very underexposed to Bitcoin. Okay. So bullish pakinggan, no? Okay, with many maintaining maintaining skeptical or ito yung ostrich approach. Okay, yung ostrich approach. Tawag. Okay? So, ibig sabihin, this creates a information asymmetrical and kumbaga pag sinabing ostrich, 'di ba? Pag yung tide natin nag-turn, okay, the move could be swift and dramatic, either up or down. Okay? Pero for now, tulad yung sinasabi ko, itong tatlong thing na binanggit ko sa inyo kanina, the US inflation data, Federal Reserve decision, tapos new crypto legislation, these three is going to be, needs to be paying a very good positive. Sabi natin, hindi lang basta positive, kailangan sure na positive bago talaga tayo mag-pump. Bakit? Kasi si institution, siya magsa-start niyan. Okay? Pag hindi sila nakapasok, hindi yan magpapump. Maniwala kayo sa akin, guys. Okay, maniwala kayo sa akin. Binanggit ko na ito noong 79, 78, nung nag-dump tayo, sinabi ko, okay, the institution already went in. And it's very weird that the market is pumping, pero yung volume natin really did not even bulge. Contracts are not even moving. Then, tinuro ko sa inyo na yung contracts consist of one long and one short. Pero ang baba ng contract number. Bakit? CME is not even showing up. Bakit? 'Di ba? So, ibig sabihin may insider buyers, may buyer. Okay? Mahirap na pabagsakin, sabi ko yung market para sabihin babagsak pa doon. May mga weird buyers. 'Di ba? So, gets nyo? So, yun yung bonus ko dyan. Tapos ito pa. Ito na. Siyempre may pangako naman ako sa inyo. Yan. So, sa WhatsApp ko to. Kasi may e-commerce ako. May din ako iba akong business na inaalagaan. Okay? So, meron akong iba't ibang gig. Kaya nagkaka-fatigue ako recently. Parang gusto ko na magbawas. Okay, gusto ko nang tumigil sa YouTube. Gusto ko nang tumigil sa YouTube. Gusto ko nang tumigil sa YouTube. Pero hindi ko gagawin. Okay, kasi
Parang stress relief ko 'to. Pero 'pag nakikita ko hindi kayo nakikinig, alam mo yun, nasasaktan ako, compassionate ako masyado, madrama akong tao, eh. So, kung nakikita kayong yumayaman din kayo, hindi lang ako, hindi lang yung mga nagbabayad, 'di ba? 'Di ba? Pero nasasaktan pa din ako, libre na nga lang kayo, hindi pa kayo makikinig, parang gano'n. Hindi ko lang nilalang, 'di ba? Nagiging lang kasi hindi kayo nakikinig. Nagsasayang kayo ng ilang oras, isang oras na kayo nakikinig dito, oh, hindi pa kayo makikinig, parang gano'n. Ano 'yun, anong ginagawa niyo sa buhay niyo? Ginawa ginawa niyo akong ASMR? Pampatulog niyo ba ako? May iba akong naririnig diyan, nakatulugan daw nila yung live ko. Okey. So, yeah, with this one, tulad yang sinabi ko sa inyo, okey, so binanggit na sa'kin dito, okey. So, August 12, okey, sigalot 'to, okey. Tapos ang post nito, 'di ba naalala niyo na nag-post, sinabi ko sa inyo yung ano natin, yung S&P natin biglang bumulwak. Hindi kayo nakinig nun. Majority sa inyo hindi na nakinig. Anong sinabi ko? Pumping na 'to ulit. Hindi kayo nakinig. Bakit? Masyado kayong hurt kay Trump. Sinabi niyo, hindi ako naniniwala si Trump, blah, 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 blah. Kasi si Trump, kasalanan to ni Trump. Walang may kasalanan. Huwag niyo sisihin sarili niyo. Huwag niyo sisihin si Trump. 'Di ba? Gawin niyo rin dapat yung gawin. Pumikit kayo, gawin niyo na. Ay tumalon na lang kayo. 'Di ba? Yun yung sinasabi ko. Hindi niyo naman kasalanan nag-anak kayo maaga. Di mo naman kasalanan ng ganito. Ako din naman eh. May anak na ako, 2 anak ko. Oh, may problema ba doon? Nag-crypto ako, nag-e-commerce ako, nagda-dropshipping ako. 'Di ba? Tapos soon, baka next week mag-live tayo sa office ko. Wow, sa office ko. Yabang. Yeah, sa office ko. Dadalhin ko kayo sa operations ko, guys. Okay? Dadalhin ko kayo sa ano ko. Dadalhin ko kayo sa office ko. Siyempre, humihingi ako pera sa inyo tapos di ako mag-o-office. Ah, legit business na 'to. Puwede niyo na akong i-lawsuit. Lawsuit. Puwede niyo na ako i-lawsuit 'pag di ako nagtrabaho. Oh, 'pag di ako nag-live, lawsuit. Lawsuit. Seryoso, 'di nag-live, lawsuit 'to. 'Pag bumagsak 'tong crypto ko, pinabay niya ako tapos biglang di nagparamdam, lawsuit 'to sa'kin. Sira ulo, eh, 'no? Anyways, yun lang. You have to be really careful with this news. This is, very, alarming. Okey, alarming siya, 'no? Walang walang lusot, walang lusot. Okey. So, eto, 'yan, naku, 0.5 kilogram. So, ngayon kasi ano, eh, ang ano namin, pinagtatalunan namin dito sa team namin dito sa inaano namin, dito sa niche na 'to, sa trabaho namin na 'to. Kasi ako yung ano nila, eh, kumbaga, siyempre ako yung founder, ako yung boss. Pero ako kasi yung ano nila dito, architect nila ako dito. Kumbaga, puwede kong baguhin yung business model namin. So ngayon, hindi nagwo-workout na masyado yung trippings namin. Kumbaga, paano namin ipadala yung mga gamit. Do'n kami natatadtad na parang gusto kong bumitaw sa China. Gusto kong pumasok ng Vietnam o kaya ng Pakistan, 'di ko alam. Kasi yung mga binebenta namin dito, hindi ko puwede sabihin, okey? Yung binebenta namin dito is ano, mabigat siya masyado, okey, mabigat siya masyado kasi pang-bulk siya. Ipagpalagay na lang natin damit, okey? Kasi close dun yung binebenta ko. So, mga damit, sabihin natin yung damit, 300 GSM siya. So, 3, 6, 9, 12, okey. Bago tayo maka 1 kilogram, kailangan mo ng 4 na damit. So, ang laki ng space taken nun, nung damit na yun. Nage-gets niyo ba? Ako kung nage-gets niyo. So, why is this related to crypto? 'Di ba?
in relation ng dalawang countries na 'to, this what holds the world economy kasi, 'di ba, na 'to, okey? Ewan ko kung nagiging importante 'to sa inyo guys, okey? Alam ko sinabi ko sa inyo tatlo lang babantayan niyo. We're talking about institutional mindset, okey? But this one is more of like government mindset na 'to, okey? So, I want you guys to really, think about your next move. Okay, start taking profits to those assets na talagang nag-make a move. Okay? So, marami tayong assets na gano'n na nag-make a move, no? Ewan ko kung anong ginagawa nyo, nasaan kayo ngayon, anong ano nyo, dahilan nyo sa buhay nyo. Okay? So, nagme-make a move na siya, nakita nyo, boom, boom. So, may isa pa 'to, puwede pa 'tong umangat ng konti. So, does that mean Bitcoin can also do that? Yes, puwede. Puwede siyang mag 130K, okey? Puwede siyang sirain niya yung sinasabi niyo, "Ang galing ni Sir Oso na-predict niya, et cetera." Puwede 'yun masira, okey? Depending on what kind of fundamental news yung papasok. 'Yun lang naman ang susupalpal sa'tin, eh. Technical wise, we're correct. Sentimental wise, we're correct. Okay? Fundamental is one thing that cannot be proven or tested. It's more of like it can be bought, it can be really later, now, right away, habang tulog yung market, di ba? It really depends. Okay? So, dun pa naman nangyayari yung mga fundamentally good or bad news, no? Pag tahimik yung volatility. Bakit? Panggising talaga yan, eh. Kailangan natin magpakawala ng news, sabihin natin XRP, making its new way to the regulatory means, etc. Blah, blah, blah. O di gising na naman ng mga XRP army, di ba? Nagets nyo? So, pero oftenly, ito katulad na ito, pinredict natin tong based AI, di ba? You will have the chance already to have a very good market. Hindi ko sinasabing itong magiging dump natin, sabihin natin na, hindi ko lang sinasabing sure na sure na sure na sure na sure, okay? Pwedeng 1 month lang, hanggang August lang, di ba? Tapos sideways ng September, tapos biglang umangat ng October, di natin alam. Nag-take ako, sir, o sa okay. Bababa kaya, sir, sa August. Depende. Kasi next time na tayo mag-chart. Next move narrative, awesome. Next bear market para makapag-bodega pa. Dream ko makabili ng 1 BTC para reserve 10K pieces of XRP. Try natin next week usap tayo ng mas malalim na ano, no, chismis sa market market analysis. Maganda, eh, pag-usapan 'to kasi walang nag-uusap ng mga ganito, eh. Okay. So, ngayon sa ngayon, we are definitely bearish. We're definitely bearish. There's nothing we need to celebrate about. Pero maraming nagsasabi, and also I'm agreeing with this one, no, na A, B, C, tapos D, tapos E. Ganon daw. Maraming nagsasabi. Pwede nga naman, no? Pwede rin naman talaga, eh. A, B, C, diba? Tapos D, tapos E. Yan. Ganyan. Parang ganyan yung gusto niyang gawin. Hanggang dito, 180. Pwedeng ganon. Pero, hindi kasi ganun yung Bitcoin dominance natin. Diba? Sabihin natin, ito pinredict natin siya 4 days, 3 days ago. Diba? Bago siya bumagsak, nandito pa lang tayo, bigla siyang bumagsak. Balikan niyo na lang yung live ko, baka sabihin yun, sinasabi mo lang yan, sir, o nangyari na ngayon. Di balikan mo na.
tayo nag-aaway. Yan. So, nandito pa lang tayo nun. Nandito na tayo. Sabi ko sasakalin niyo yan. 10K hamster lang kayo. Troll talaga to eh. 10K hamster, maniwala ka dyan. Pupunta ka yan sa ano eh. Guys, huwag kayo maniwala dyan. Pumunta yan sa event. Hindi na ba factor yung fear and greed index? Factor pa rin yun. Okay. Okay. Factor pa rin yun. Factor yan. Fear greed meter. Wala pa naman tayo sa extreme greed. Pero pwede nga kasi tayo sa palpalin. Ito kasi yung tatanong dyan. May rotation tayo eh. May rotation. Diba? Ngayon, importante yung sentimental. Tapos bukas, importante na yung technical analysis. Tapos biglang, importante na yung fundamental analysis. Hindi mo na alam kung ano yung importante. Gets mo? Lahat na importante. Ako nagigets niyo yun pag sinabi ko yun. Okay? Kasi fundamental yung fear grid meter. Diba? Pero hindi mo kasi siya pwedeng yun lang kukurutin mo. Tapos yun na yung decision mo. Hirap yun. May, ano sabi dito? Pag-asa pa kay H-bar. Nag-start na tayo mag-chart ng ibang asset. Pero actually, tapos na tayo sa live. So ko lang ipakita to sa inyo. Okay, para lang babalikan na naman natin. Sabihin ko, sinabi ko sa inyo eh. Kayo nakinig. Sabihin ko na naman ganun. Diba? Para magbabago na talaga tayo, guys. Diba? Tapos pag mali naman ako naman nagsasabi sa inyo, diba? Masensya na, mali ako, ito yung nahanap ko. Okay? So, guys, thank you so much sa 50 likes, 50 live viewers natin, 51 rather. And big shoutout sa inyo lahat. And maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta, sa mga malalaking YouTubers na dumadalaw dito. Okay? Dumami pa sana kayo. Dumami pa sana kayo. Hindi, dumami pa sana kayong mga nagla-live ng ibang content, 'di ba? Kasi ako tinarget ko talaga ibang content. Ayoko na makisali doon sa mga ito lang ganito, ganito, ganito. Yan si Alrak. I-like nyo, i-like nyo, subscribe nyo, manood kayo ng live ni Alrak. Yan. Pag mga hunting na yan. Para sa Chismis Insight. Big shoutouts. Thank you so much kay Alrak. Big shoutouts kay Master Al. Yung mga ano dito, mga team bato. Huwag kayo magbabato guys. Okay? Pero ito lang yung bato na gamitin nyo. Magbato kayo. Ibig sabihin, pumunta kayo kay Alrak. Okay? Kay Alrak kayo ma-addict. Ito lang yung bato na ma-addict kayo. Okay. So, tulad yung sinabi ko guys. Okay, ulitin ko lang ha. Yung mga news na binigay ko sa inyo, ay yung mga chismis na binigay ko sa inyo, hindi yan confirmed. Okay? Lahat to chart patterns to, okay? Or fundamental patterns to na paulit-ulit nangyayari. Hindi lang to nakikita masyado. Okay? Kasi gatekeep to. Okay? Ni-reveal ko na sa inyo. Punta kayo sa ibang mga YouTuber, wala kayong makitang ganito. Pero, pag ni-research nyo yung sinabi ko sa inyo, yung 5 na sinabi ko sa inyo, na tandang-tanda, kahit ulitin ko sa inyo, ETF inflow warnings, CME futures premium collapse, tapos summer liquidity drought na sinabi ko kanina, whale outflows, 'di ba? Premeditated bearishness, CDD up, 'di ba? Macro regulatory uncertainty, 'di ba? Na yung tatlong bagay lang titignan nyo, US inflation data, Federal Reserve decision, tapos new crypto legislation. Kung yay or nay, yun lang kadali. Okay? Hindi ko sinasabing sobrang dali. Pag na-master nyo, magiging madali talaga to. Consistently, gusto nyo mag-fundamental analysis, pinakamagaling na fundamental analysis, hindi nyo kailangan ng maraming tools. Hindi nyo kailangan ng maraming bibilin na mga membership. Diba? Hindi nyo kailangan bumili ng maraming tools like Misari, ganito, diba? Dun, hindi nyo kailangan bumili ng ganun. Diba? Marunong lang sila, may standard lang sila sinusunod. Yun na yung sinabi ko sa inyong standard. Yun lang tingnan nyo. Try nyo. May gets nyo. Kung bakit na-predict natin na mag
120, 119. Pag nabasag siya, hindi ako magugulat. Pero hindi yan pwedeng umangat ng 124. Fundamentally, correct. Correct siya. Okay? So, yun lang guys. Dismiss lang ang lahat ng yon. Kailangan nyo pa rin aralin, planuhin, at kilusan. Yun, lahat ng to ay ating makamtan na syempre. Guys, stay awesome. Goodbye guys. Yan lang guys, and happy weekend. Wala akong crypto bukas ha. Walang magdi-DM, walang magchat-chat, nagagalit yung asawa ko. Okay? Kasi pag family day, okay? Walang magchat ha. Walang mangungulit. Okay? So, pasok kayo sa Discord namin. Okay? Pero walang makulit. Okay? So, yan. Big shoutout sa inyo. Click nyo lang yung Meraki natin sa may membership. Okay? Ay, dun sa may description down below. Okay? Pag gusto nyong, isipin nyo muna pag bibili kayo. 7 days kayo mag-isip. Okay? Huwag kayong mafo-FOMO. Tsaka kayo bumili. Okay? So, yun lang guys. And God be the glory guys. Big shoutout sa asawa ko. Stay awesome.